and former Congressman Raymond Palatino. Good morning po sir, si Xander po ito. Hello, Sander. Tsaka sa ating mga kababayan nakikinig sa DZXL, magandang umaga po. Opo. Sir Mong, yun hong, ang inyo pong grupo, ano ho ang basa dito sa opinion po ng Armed Forces of the Philippines na number one, yung mga missile naman ng Israel o ng Iran ay hindi po aabot ng Pilipinas. Pangalawa, ang EDCA sites po ay hindi naman base militar ng Estados Unidos. Well, una po, talagang walang base militar dito dahil bawal sa konstitusyon natin ang foreign base, military base. Kaya ang EDCA, yun ang pangalan nila, agreed location, no? Pero ang EDCA is being operated as a US military base. Kasi sino ang may control ng mga facilities na ito? US. Ano ang nakagili dyan ng kagamitang pandigma ng US? May mga tropang Amerikano pa dyan? Yes. Ginagamit pa siya for military operations? Yes. Kaya, yung tawaging US military base, siya ay nag-ooperate bilang US military base. Iba ang pangalan. In the same way na, technically, walang pork barrel. Abolish na ang pork barrel sa ating budget. Pero alam natin lahat, may pork barrel na ginagamit for political patronage ang mga politiko. Kaya wag na tayo sana lokohin ng armed forces na for the longest time, they are proud to say na may mga US military facilities dito, nandito ang US para sakluluhan kunwari ang Pilipinas, tapos this time around sasabihin nila walang US military base sa Pilipinas. With regard naman po dun sa punto nyo na hindi aabot to ang missile. Yung missile daw. Oo. Ang sinasabi natin, ang kaguluhan sa Middle East, malayo man tayo, maraming Pilipino doon. No, mga migranteng Pilipino na maapektuhan ng kaguluhan. Importer tayo ng langis. Ibig sabihin, dependent tayo sa supply ng langis sa Middle East. At pangatlo, ang US, isa po siyang global superpower. Marami siyang kaaway sa iba't ibang panig ng mundo, kahit dito sa Asia Pacific. Ibig sabihin, kung magkaroon ng mga regional hotspot dito, mag-escalate ang conflict dito sa Asia Pacific, ang unang tatargetin nila yung mga US military outpost. No? Tapos wag po natin kalimutan, ang tinarget ng Iran ay hindi lang mga permanent US bases. No, pati yung mga temporary facilities na ginagamit ng US for military operations, yun ang binomba din nila. Sa Middle East po, no sir? Opo. Opo. Meron ho ba kayong impormasyon kung nagagamit po yung mga EDCA sites for halimbawa ay taguan ng, kumbaga, imbakan ng mga armas o kaya po ng mga supply para po sa US military? Nasa balita yan lagi. They are proud to say, nandito ang Typhoon missile since 2024. Every balikatan, sasabihin nila, dumating na dito ang Typhoon, nandito na yung Nemesis anti-ship missile system. Ang US military websites, napaka-transparent yan. US Marines back in Subic after 32 years. For the warehouse, nandito yung naka-storage yung aming mga military equipment. Meron silang isang regiment, tinawag nilang Luzon, kasi dito sila nag-train, yung isang amphibious regiment nila. So all this time, they're saying na ginagamit ang Pilipinas for training, for storage, for EDCA facility, and then this time around, sabihin ng Philippine military, wala silang US base dito sa Pilipinas. Kaya napakalinaw po no na integrate tayo sa US military network in the past 4 years under the Marcos Jr. administration. Opo, pero ang sabi rin po ng AFP, ginagamit din daw po yung EDCA sites for humanitarian reasons, yung mga humanitarian relief. Halimbawa po may mga bagyo, lindol, etc. Tama po yun. At yun ang kanilang laging narrative. HADR, Humanitarian Assistance Disaster Relief. Ang sinasabi natin, they can always provide that even without having a US military outpost here or military base. Ibig sabihin ba, lahat ng bansa na gustong tumulong sa Pilipinas, kailangan magtayo ng military base sa Pilipinas or EDCA? Hindi, di ba? Kaya ginagamit lang nilang cover yan para i-justify yung paglalagay ng military outpost dito, military base. Mas masahol pa nga ngayon Dati no bata tayo, Sander, Subic yan, dalawa lang ang US military base. Ngayon nasa loob pa ng kampo ng ating militar o sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Luzon. Even yung mga hindi EDCA ay ginagamit nila. Halimbawa po ang Subic, hindi yan EDCA.
Hindi yan part ng Sham, pero laging nasa balita, dumating na yung Marines, dito lagay yung mga transport vehicles nila. Yung VFA may kasi, sir. Yung may gagawin VFA, kaming di ba lagi doon? naval facility sa Batanes or sa Palawan. Ano yung tanong mo ulit? Sorry? Opo, yung sa Subic kasi, di ba laging doon yung VFA? Kahit noon pang dekada 90? Oo, tama. Mhm. Pero hindi siya EDCA, ha? Oh, correct. Hindi siya part ng Sham. Even yung Lawag Airport kung saan nilagay yung Typhoon missile before na mahuli yung mga Chinese spy. That's not a EDCA facility. That's not even a military camp. That's a civilian facility. Lawag Airport yun eh. So parang sinasabi natin, tama yung tinanong mo, no, yung kung nagagamit ba yung EDCA for military operation. Congress has to investigate kung nagamit ba ang EDCA for the US military operation sa Iran. Dito ba nag-refueling? Dito ba ang storage ng ilang kagamitan? Dito ba nag-stay yung ilang mga tropa bago pumunta ron? So we have to ask kasi ayaw natin maging staging ground ng attack ng US to attack other countries. Opo. Ulitin ko lang po, pinaiimbestigahan po ninyo sa Kongreso kung nagamit bago yung pag-atake ng Estados Unidos sa Iran. Tama po, kasi nasa balita yung USS Abraham Lincoln. A few days ago, nandito yan sa Pilipinas or a few weeks ago. Correct. Sa may Opo. West Philippine Sea, Yes. South China Sea. Mhm. So, Congress has to look kung yung EDCA natin ay nagamit for refueling, for storage, for preparation nila to attack Iran and other countries in the Middle East. Opo. Bukod po ron, Sir Mong, ano pa ho ang nais po ninyong gawin ng pamahalaan sa EDCA sites? Kagyat po, lesson from Iran, tanggalin, dismantle itong EDCA facilities, i-remove yung mga Typhoon missile systems and other weapons na nasa Pilipinas, itigil yung mga military exercises dito, at i-review yung mga agreements that allow the expansion of U.S. military presence and activities in the Philippines. Opo. Maiba po ako, Sir Mong, no? Si Congressman Bong Suntay, hindi ko ho alam kung napakinggan po ninyo o nabasa na. Baka meron ho kayong mensahe dun sa kanyang sinabi na yung pag-imagine niya kay Ann Curtis, ngayon po naman ay Women's Month at ang Grupong Bayan po, meron din ho kayong mga programa para po sa ating mga kababaihan. Baka lang meron ho kayong komento. Well, ako po bilang isang Quezon City resident din, nakakagalit yung kanyang pahayag. Lalo na siya ay isang elected official. Ibig sabihin, yung kanyang mga constituents, binibigyang timbang ang kanyang boses at tindig. Yan ay paalala sa ating mga officials. Dapat ang ating code of conduct ay maging salalayan ang ating lahat ng gagawin. I think an ethics probe at the minimum should be conducted. No? Bukod sa yung mga constituents niya, ay dapat talagang magreklamo din doon sa kanyang mga pahayag. Hindi pwedeng sabihin joke kasi sa atin huntong na tayo sa period 2026 na. Yung ganyang klaseng mga joke, wala nang parang lugar. At napaka-layo, kumbaga hindi mo maintindihan bakit kailangang banggitin yon just to justify yung defense doon sa laban sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kumbaga, we expect more from our elected legislators and there are better ways na para i-present mo yung argument mo without stooping to that level. No? Opo. And with that, maraming salamat po sa bagong alyansang makabayan kay Bayan Secretary General Raymond Palatino. Sir, maraming salamat po sa ulitin po ha. Ay, salamat po. Maraming salamat po, nakausap na